Una-una ma'am, pagbabukas ho ng compartment natin ma'am, bali sa compartment naman ma'am, nandito sa may likuran dito titian niya. Yan, salpak ho natin ang susi, pihito pa kanan, aalalain ho natin ng kaunting angat yung pinakaupuan niyo ma'am. Upuan. Opo. Gawa si upuan ho kasi ma'am, medyo may kabigatan ho yan, hindi ho siya kagaya ng sa mga motor na magaan lang, nag-i-spring, wala ho siyang spring mo. Release and lock lang talaga yung factory po. Yan. Secure naman ho yan ma'am, nakabago. Dito naman ma'am, meron tayong battery compartment po. Yan lang din yung gamit na susi. Kung ano yung doon. Oh, dalawang susi din naman po. Battery compartment naman ma'am, nandito rin ho yung susian. Yan. Pagkapihit ho, lalayan lang natin na. Si battery ma'am, meron na ho yung cover na plastic po. Ayan. Tapos meron din ho siyang sariling breaker. Sabihin natin na hindi natin magagamit si e-bike ng long term. Sabihin natin 2 weeks or so on. Sabihin natin aabot ng 1 buwan, 2 buwan. Mas maigi ho, make sure muna natin na full charge si e-bike. Sabay i-off natin si breaker. Si breaker man po ma'am, may level na ho yan kung aling side ho yung on, aling side din ho yung Okay off po. niya. Saan magcha-charge, sir? Ayan. Nandito naman po yung charging port natin. Ah, dyan. Drone ma'am, si e-bike ma'am, kahit hindi pa natin binubuhay or ginagalaw, as long as matapik ho siya, normal ho yung nabubuhay ng kusa. Gawa meron ho tayong motion sensor kay e-bike po. Yan, after 5 to 10 seconds naman po ma'am, yan ay namamatay din naman po ng pusa. Unang-una naman po ma'am, pagbubuhayin natin si e-bike, bali papansin nyo, meron ho tayong lakay manibela. Yan. Pagsaksak po natin ang susi, pihit ho pa kanan, bali 2 click ho yung mararamdaman nyo po. Unang click ma'am, pagtanggal ho ng lakay manibela, tapos kailangan nyo ho siyang isagad sa pangalawang click po. Yun na yung on niya talaga. Sa ano ma'am, pag susi ho 2 beses, kailangan nyo pa pong pindutin si unlock sign or itong kandado ho nakabukas sa remote natin po. Para ho mabuhay si e-bike. Yan, mag-iingay naman ho siya, malalaman naman natin kagad kung nag-response po ba siya sa pindot nyo ho sa remote. Kaya, bali kailangan ma'am, nakaklik na 2 beses yung susi, sabay unlock sign. Kasi sabihin nun natin, sinusin nyo lang kahit 2 beses pa yan. Kahit kung hindi nyo naman ito napindot, hindi ho siya tatakbo. Or napindot nyo lang siya, hindi nyo siya sinusi, hindi rin ho siya tatakbo ma'am. Okay. Kailangan ho magkasunod ho sila. Either susi muna, sabay unlock sign, pwede din unlock sign muna bago susi. Bali lang ho magkabaliktad, ang importante ay magkasunod ho sila. Yan. Pagka nasusi na ma'am, unlock sign natin, meron ho tayong gear switch. Bali sa gear switch, meron tayong 4 na gears po, meron tayong reverse or yung patras. Neutral naman po ma'am, recommended pagka naka-parking mo siya or every time na nakatigil si e-bike, kailangan naka-neutral po talaga siya. Normal rev naman ma'am or yung paabante. Letter S naman ma'am or sports mode, yung pinakamatulin na ito ni e-bike, paabante po. Meron tayong brake pedal po, hydraulic disc brake, rear brake lang ang gamit natin ma'am. Malakas naman ho yung kapit niya po. Accelerator pedal naman ho ito ma'am or yung silinyador natin kay e-bike po. Para tumakbo. Opo, dito rin natin makakontrol yung lakas ng hatak kay e-bike po. Mechanical handbrake naman po ma'am para sa mga kotse lang. Pagka nakapark po, aangat lang natin na sagad si handbrake para sakali hindi siya mabati at dumakas-dos kahit pabalang pa yung kalsada na pinagpaparkingan niya. Pag abanti naman po ma'am, didiin lang natin tong silver bago ibababa po. May mga minsan naman po ma'am na pagka sumobra tayo ng hatak kay handbrake, matigas ho to pindutin. Ang gagawin nyo lang po, aangat nyo lang ng kaunti yung lever, sabay pipindutin siya para malambot na. Sa mga buttons po natin, unang-una meron tayong busina dito sa gitna po. Dito na sa right lever naman natin ma'am, meron ho tayong wiper. Yan, si wiper ma'am, 2 mode ho yan, meron tayong low, tas high naman po. Paano sir? Tulak lang? Opo, pagka nakasagad siya paharap ma'am, naka-off po siya, may mga level naman ho siya dito sa baba. Okay. Yan. Unang click ma'am, paatras, meron tayong low na wiper, tas high naman po na setting. Yan. Si wiper ma'am, hindi ho recommended na i-on natin habang tuyo po si windshield. Diba, possible ho yan gumasgas sa mismong windshield or mabali ho yung mismong wiper natin po. Sa left lever naman ma'am, nandito ho yung signal lights natin tsaka headlight po ma'am. Ito pong lever na to. Signal lights po una ma'am, sabihin natin liliko tayo ng kaliwa. Ang movement ho ni signal light, ni lever ma'am is patras. Patras. Sasagad lang. Patras lang natin ma'am para mag-signal light siya pakaliwa. Pagka nag-signal light naman kayo ng kaliwa, sabihin natin lumiko na kayo ng kaliwa. Para sa kotse lang din po siya na pag kinounter steer natin or inikot natin pabalang yung ating manibela, kusa na rin po siyang natatanggal po. Hindi na natin siya kailangang manual na patayin. Nawawala na lang siya. Opo ma'am. Kung kakanan naman po ma'am, ang movement naman po ni lever is pabante lang po. Yan, may signal light na po siya pa kanan po. Sabihin naman natin, liliko tayo ng kanan, tas, ayan ma'am, bago siya matanggal, kailangan nyo antayin yung click niya. May mga designated na angle lang kasi siya para matanggal siya ng bulsa.
Tapos pag in-understeer nyo rin pabalik, yan, natatanggal din po siya. Nawawala na siya. Sa may headlight naman po ma'am, pinakadulo ng lever natin naka-separate po yan ma'am. Ayan. May mga label din naman po to. Yan. Pagka inikot po natin paabante ma'am, unang-una, meron po tayong day running lights or mga park light natin po. Mahihinang ilaw lang. Pinakadulo naman sagad ma'am, headlight po. Pansin nyo po ma'am, pag nakababa ho ang lever, tapos nakailaw ho to, ibig sabihin naka-high beam po kayo ma'am, o malakas po yung ilaw na gamit nyo po. Kung gusto nyo pahinaan ng kaunti, aangat nyo lang po si lever. Yan. Pag nawala na ho yung sign dyan, ibig sabihin naka-low beam na po kayo ma'am. Tapos meron din tayong passing light, pinakadulo nyo po. Saan yan, sir? Sa... Para halimbawa, pag signal sa mga kasalubong po. okay. Yan ma'am, main switch po ng pinaka-mini fan natin po. Kung halimbawa naka-off siya dito, hindi ho gagana si mini fan kahit anong pindot nyo dito sa toggle switch niya ma'am. Kailangan naka-on ho siya dito. Ayan po. Bago siya gumana sa mini fan, sa toggle switch natin. Built-in speaker naman natin ma'am, pag bubuhayan natin, long press lang natin si power. New ways of world. Welcome. Bluetooth mode. Tapos pagpapatiin ma'am, isang pindot lang siya. Power off. Meron tayong pampalipat po ng mode, meron tayong FM radio, tsaka Bluetooth po, meron din tayong USB. Pulse play po, pang next, tsaka pang previous na music, decrease, increase volume, tas pang end call. Meron din tayong salpakan ng memory card. Yan. Ayan naman ma'am, pagkapapatayin natin si e-bike ma'am, syempre yung pihit ho ng susi, 2 beses din pakaliwa po. Dalawang beses. Tapos pag natanggal na ho natin yung susi, mas maigi, ikot muna natin yung manibela para ma-make sure kung nakalak ba talaga siya bago iwan po. Yan. Dito naman ma'am, sa remote natin, meron ho tayong 4 na sign po. Nandito po si lock sign, si unlock sign, si bell sign, tsaka si lightning. Unang-una ma'am, si lock sign, ito ho yung pampatrigger natin na kay alarm po. Yan. Manual activation ma'am, pag hindi natin siya pinindot, hindi rin po mag-a-alarm si e-bike. Sabihin, halimbawa ganito, nakapark kayo sa mga mga palengke, ganyan, yan. Pagka halimbawa si e-bike po tinapik, sinakyan, ayan, napaka-sensitive ni alarm po. Pagka Pero pwede siyang tanggalin. Pwede ma'am, hindi ho yan mag-iingay hanggat hindi natin pinipindot. Kung halimbawa pinatay lang natin ng pinatay, hindi natin to pinindot, hindi rin ho siya mag-iingay. Pero pag pinatay ko tapos pindutin ko yan, pag nagalaw, Yes ma'am, tutunog siya. saka pa lang ho siya mag-iingay. Ay di ibig sabihin, kunwari nakapark siya, tapos pinindot namin, pag ginalaw yan, tutunog siya. Yes ma'am. Kung halimbawa dito lang naman, pwede namang hindi na natin pindutin si lock sign. Meron naman naka-built-in na security features na rin si e-bike kahit hindi na natin i-activate si alarm po. Pangalawang sign naman ma'am, si unlock sign naman po. Ito yung ginagamit natin pag bubuhayin natin si e-bike. Susi ho, 2 click sabay unlock sign po. Pwedeng Okay unlock po. sign muna bago susi, bali yung magkabaliktad. Importante yung magkasunod ho sila. Pangatlong sign naman ma'am, si bell sign, bali parang locator ho natin to kay e-bike. Same function kay lock sign po, pagka pinindot natin, mag-iingay din ho si e-bike, pero yung e-bike niya, yung ingay ni e-bike ma'am is mild lang. Para sakali, mabilis natin malocate sa mga parking area, ganyan. Ma-identify kung may katabi man siyang identical po. Ganito naman po yung magiging ingay niya ma'am. Ganyan. Pangapat naman po na sign ma'am, si lightning or itong kidlat po. Bali, ang pinaka-function niya ho ma'am is para mabuhay si e-bike na hindi natin ginagamitan ng susi. Pwede siya. Opo. Tapos sabihin natin, nasa medyo malayo kayo ng kaunti. Kahit gusto nyo i-check yung karga ni e-bike bago man lang pero hindi nyo na gustong isalpakan ng susi. Bali, ang gagawin nyo lang ma'am, pipindutin nyo lang siya ng 2 beses po. Ayan. Mabubuhay na ho si e-bike, makikita nyo na po yung karga niya. Buhay na siya. Yes ma'am. Tapos recommended ma'am, kada tigil ho ni e-bike is naka-neutral ho siya palagi. Gawa sabihin ho natin, dito natin siya binuhay kay remote, pwede ho siyang tumakbo. Pero siyempre ho, hindi natin niya madadrive, gawa naka-separate ho yung lock natin kay manibela ma'am. Yan. Kaya recommended talaga, naka-neutral siya palagi. Para kung may mga bata man, aksidente mapakan, hindi ho siya arangkada po. Pagka dito naman natin siya binuhay kay lightning sign ma'am, ang pampatay sa kanya, si unlock lang din po. Yan. Isang pindutan lang yan ma'am, patay ho yan kaagad. Bali, ulitin ko ma'am, meron tayong alarm, unlock sign, pampabuhay kay e-bike, pampatay din ng mga ingay, locator ho natin ma'am, or si bell sign po. Ito naman po yung sa keyless na pwede natin buhayin si e-bike na hindi ginagamitan ng susi. Yan. Dito naman ma'am, sa may dashboard natin ma'am, yan. Unang-una ma'am, itong malalaking numero ma'am sa gitna, ito ho yung ating speedometer po. Baga indicator po kung gaano kabilis yung tinatakbo na ni e-bike ma'am. Dito naman po sa baba ma'am, ito 30. Ito naman po yung odometer natin ma'am, or indicator kung gaano naman kalayo yung tinatakbo na ni e-bike po. Gear display naman po, maglilipat ho yan, depende kung anong gear gamit nyo. From neutral, lagi ko sa reverse. Balik ko sa neutral.
normal drive, tapos sports nandyan mode. siya. Yes ma'am, may display din ho yan kung anong gamit nyo po na ano. Dito naman ma'am, meron tayong battery display tsaka voltage po. Bali, pinaka-recommended ho namin ma'am, kay voltage ho tayo magbase. Gawa ito ho yung pinaka-accurate na reading niya ma'am, galing kay battery pa ho talaga. May mga minsan ho kasi ma'am, delay ho yung bawas dito, kaya baka akalain nyo ho na malaki pa karga niya. Hindi na pala recommended pang malayuan. Gawa tayo naka 60 volts na battery, pinaka full charge na display nyo ho dito ma'am is 65 to 66 volts po. Yan, voltage ho yung display niya, hindi ho siya kagaya na sa cellphone na mga percent po. Yan. Pinaka low bat nyo naman ma'am is 52 volts. 52 low bat Yes na. ma'am. Opo. Yan. Mga ano lang naman siya, mga Hindi nang tatakbo. sa ano naman ma'am, pag nakasagad kayo ng 52, natakbo pa naman siya, pero sobrang bagal na ho ng takbo niya. Yan. Mga ilang layo ang kaya niyang takbo. Ang sa ano ma'am, sa kung halimbawa full charge ho talaga, na nakakatakbo pa naman po siya ng 40 to 45 kilometers na mile range po. Mga ganong kalayo yun, sir? Ang trabaho ko kasi sa Hudulan eh. Kaya ma'am. Ang daan ko dito sa may- Ano nga namin tuminsan sa halimbawa, kumukuha kami ng unit mula Bangkal Carmona pa ba. Tinatakbo niyo? Dati yun, pero ngayon bawal lang kasi sa DASMA kaya. Pero kaya ito ma'am. Kaya balikan. Mga ilang balikan pa to kung sa Hudulan lang yung ano. Sa Hudulan mo lang. Kung halimbawa, siyempre kung meron tayong mga karga, mga kasama, mas malakas kukonsumo yan. Pero pag ako lang, Pag matagal. mag-solo ka, mga 3 hanggang 4 na beses siguro balik. Depende din po sa kasada tsaka paraan nyo. Marami nga lang ano doon eh, humps. Diyan sa Mayano Campo. Naano din ba yun sa battery? Yes ma'am. Ganun. Ang pinaka mababa lang talaga niya na konsumo yung puro Diretso. patag lang, Puro tas patag. nakadiin lang talaga sa accelerator po. Ayun ho yung pinaka mabagal niya na konsumo. Pero pag magbe-brake Kung halimbawa magpe-preno kayo, syempre pag apak natin ulit, arangkada ulit yan, dyan ho kukonsumo na malakas yung sa battery po. Lalo po kung may mga paahon, mga ganyan, mas malakas din ho yung kumonsumo. First charging ma'am, recommended para sa initial charging. Ito ho kasi ay factory charge po. Galing pa ho ito kay warehouse na battery. Yan, kailangan lobat muna natin ng at least 52 volts. 52. Yes ma'am. Tapos, ito naman ho yung magiging charging nyo po. Pag halimbawa naman ma'am, nalobat nyo na ng 52 volts, pagpahingin nyo muna ma'am ng at least 30 minutes po minimum bago natin isalpak. Para sakali, lumamig muna yung battery natin bago siya magkarga kay charger. Okay. Kung ano ma'am, si charger po swak na swak kay unit. Iwasan ho natin gumamit ng ibang charger or ipagamit sa iba yung charger natin. Unang-una naman para sa power source, pwede ko kayong gumamit ng extension para maigi ho kung mga heavy duty na extension po. Iwasan natin gumamit ng mga maninipis yung wire, yung mga maninipis lang din yung mga saksakan na Kasi yes ma'am. nakakasira. Yes ma'am. Pwede ho masira yung components natin kay charger or worse, masunog pa ho yung mismo saksakan po. Una ma'am, pag sinaksak natin. Ilang volts yan, sir? Ano lang, To 20? Opo, yung ano lang, standard lang din naman to na ano. Pero mas maigi talaga na heavy duty ka. Mahirap na pag ano. Yan. Una ma'am, pag sinaksak natin kay extension po, pinakaunang ilaw na lalabas dito ma'am is color green po. Ibig sabihin ho, naka-ready na ho siya or naka-standby. Or isang ibig sabihin niya rin ma'am is disconnected. Yan. Ito naman yung para kay e-bike ma'am, sa nabanggit ko dito sa may left side ng driver seat natin. Pag sinalpak niya naman po kay e-bike ma'am, yung ilaw niya ho magiging red or ibig sabihin ho ma'am, charging ho siya. Okay. Yan. Pagkalipas ng ilang oras ma'am, automatic ho yan mag-green ulit. Ayun na ho yung pinaka-sign natin na full charge na po si e-bike. Pag nag-green na siya, Yes. Charging ma'am, sa initial charging natin, pagka nalobat nyo ng 52 volts, yan, pinaka ano natin ma'am, estimated time natin, naabot po siya ng 10 to 12 hours bago mag full charge po. ang tagal din Yes pala. po, yung ano talaga, yung unang charge yung pinakamatagal. Sa second charging naman ma'am, pag umabot na ho siya ng 55 or 56, ayan, pwede na ho kayo mag-charge niyan. Doon na ho papasok yung 6 to 8 hours na charging time natin po. Tapos syempre, kung papasobra pa kayo ng kaunti, babalik ulit kayo ng 50, na-drain nyo ulit. Gayon ulit katagal, 10 to 12 hours ulit ma'am. Pag drain na drain. Yes ma'am, opo. Kaya sa ano naman ma'am, bago i-charge, at least 30 minutes na pahinga bago isaksak. Tapos pagkatapos naman natin i-charge ma'am, another 30 minutes ma'am po bago natin gamitin si e-bike. Yan, para sakali ho, hindi ho lumobo kaagad yung mga battery natin.